Ako po si Jennifer Rosales. Naka-record. Praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! That is good! All the time! And all the time. That's good! Let's clap our hands to the Lord. Tayo po ay masaya at nagdadala sapagkat tayo po ay nasa presensya ng ating Panginoon. Everybody say Amen. Amen! Napakaganda mga kapatid ng subject o paksa ng ating pastor na si Pastor Bong sa ating mga kapatid, Baptism of Water and Baptism of the Holy Ghost. Amen. Tunay na napakahirap mamuhay na mayroong kabanalan. Mahirap po ba mamuhay na mayroong kabanalan? It is hard to be holy. Mahirap ba? Mahirap? Mahirap. Kung wala ang Holy Ghost, mga kapatid. Amen? Mahirap magpaka-holy without the Holy Ghost. No? That's why we need the baptism of the Holy Ghost. Everybody say Amen? Amen! Amen. Praise the Lord. So nawa tulungan po ako ng ating mga technician. Nagpakita po ang mga talata dito mga kapatid sa screen. Let us open our Bibles in the book of Deuteronomy chapter 6 verse 4. And I know that you are familiar with this verse. Alam ko po na kayo po ay familiar sa talata nito. Deuteronomy o kapitulo 6 versikulo 4. Pili po kayong tulad sa mga English, King James Version. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Dinggin mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. One Lord. In the book of Isaiah, chapter 44, verse 6. Book of Isaiah, chapter 44, verse 6. Dapat nakita magsabing Amen? Amen! Amen. Amen. Thus saith the Lord, the King of Israel, and His Redeemer, the Lord of hosts. I am the first, and I am the last. And beside me, there is no God. Sa mga Tagalog, ganito ang sabi ng Panginoon, na hari ng Israel, at ang kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una, at ako ang huli, at iba sa akin, walang Diyos. Verse 8 sa versikulo 8, the same chapter. Amen. 44 verse 8, fear ye not, neither be afraid. Had not I told thee from that time, and have declared it, ye are even my witnesses. Is there a God besides me? Yea, there is no God. I know not any. Amen. Wala. Ako'y walang nakikilalang ibang Diyos. At ako po mga kapatid ay magturo, mag-lecture in the subject of the oneness of Godhead. Amen. The oneness of Godhead. So tayo po'y manalangin. Let us close our eyes and let us pray. Panginoon, dakilang Diyos, kami po'y dadako sa pagtuturo na itong mga salita at muli na lang po namin, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Give us wisdom from above. Bigyan mo kami ng karunungan makalangit, Panginoon. At tulungan niyo po inyong kapang lingkod sa kanang ating sarili. Wala po kong magagawa, Panginoon. Help me to teach your words with power and anointing of the Holy Ghost. Bless each every one of us. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Everybody say Amen. Amen. Let's clap our hands. Praise the Lord. Amen. Kaya mo yung katabi at sabihin mo sa kanyang Happy New Year. Happy New Year. God bless you all. You may all be seated. Maaari na kayong makaupo, mga kapatid.
kapatid. Amen. Ako, ang sabi ng Biblia, yung book of Ecclesiastes, chapter 12, verse 1. Amen. The Bible said, remember thy Creator in the days of thy youth. Amen. No? Alalahanin natin ang Panginoon na habang kayo ay mga bata, mga kapatid. Amen. Ibig sabihin, habang kayo ay bata, habang kayo ay malakas, maglingkod kayo sa Panginoon na merong katapatan, mga kapatid. Amen. Kailan tayo maglilingkod sa Panginoon? Kailan kayo maglilingkod sa Panginoon? Kapag kayo ay matanda na, kapag kayo ay raos na, no? Hindi. Ngayon pa naman, maglingkod tayo sa ating Panginoon, no? Merong mag-asawa, senior citizen, lola at lolo, at bumili sa tindahan, mga kapatid, at ang sabi ng lola, pagbilang ng juicy fruit gum. Juicy fruit gum. Ang sabi ng lolo, hindi juicy fruit gum yan. Yan ay bagol bomb, no? Bagol bomb. Amen. Kaya huwag na natin hintayin na tayo po ay tumanda. Bata pa lamang, amen, bata pa lamang kayo, maglingkod na kayo sa ating Panginoon. Let's clap our hands to the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Amen. Sa Timothy chapter 2, verse 15, sa pangalawang Timoteo, kapitulo 2, verse 15, amen. Ang sabi ng Biblia, study. Amen. To show thyself approved unto God. No? So, ang sabi ng Biblia, sabi ng Apostol Pablo, tayo mag-aral ng salita ng Diyos. No po? Study. Amen. So, bilang mga Kristiyano, tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos, mga kapatid. No po, naalala ko po yung sa estudyante, mga kapatid, na may assignment. Meron silang quiz. Quiz. Po sa school. At hindi siya nag-aral. At nung tinanong siya na kanyang ama, anak, kamusta ang yung quiz sa math, sa mathematics? No, ang sabi ng bata, tay, okay naman. Isa lang ang mali ko. Isa lang ang mali ko. Wow, very good ang aking anak. Isa lang ang mali niya. No? Aba, hanggang ilan ang inyong quiz sa math? Ilang items? 1 to 10 po. 1 to 10 at isa lang ang mali mo, anak. Aba, ibig sabihin, siyam ang tama mo. Kasi isa lang ang mali mo eh. No? 90%. Very good, my son. No? Ang sabi ng anak, hindi po. No? Yung 1 to 9, hindi ko po nasagutan. Yung number 10, yun lang po nasagutan ko, mali pa. Kaya 0 po ko. No? Yung bata, mga kapatid, ay 0 kasi hindi po nag-aaral, mga kapatid. At ganoon din yung bilang mga Kristiyano. The Bible said, study. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Parapakan natin ang Panginoon. Right, amen. Ginigising ko lang kayo, mga kapatid. So, the oneness of Godhead, mga kapatid. Ano pong ibig sabihin ng the oneness of Godhead? The oneness of Godhead, mga kapatid, it means believing in one God. No? Ang ibig sabihin ng salitang oneness of Godhead, mga kapatid, ito po yung paniniwala, pananampalataya sa iisang Diyos. Na po, tinanong ko po ang isang Trinitarian pastor. Na po, I asked a Trinitarian pastor, do you believe in one God? Yes, I believe in one God. So, you are a oneness believer. Amen? No? Tinanong ko isang Trinitarian pastor, naniniwala ka ba na mayroong isang Diyos? Ang sabi niya, oo. Oo, sa makatuwid, oneness ka. Because oneness means believing in one God. Ito po. Everybody say Amen. Amen. So kanina nabasa natin in the book of Isaiah, chapter 44, verse 6, I am the first and I am the last. Besides me, there is no God. Ang sabi ng Diyos, ako ang una. Siya po ang unang Diyos at siya na po ang huling Diyos at maliban sa Kanya. Besides Him, there is no God. Wala na pong Diyos maliban sa Kanya. God said, the Lord said, besides me, there is no God. There is no God
besides Him. There is no God at His right side. There is no God at His left side. Na po, wala pong Diyos sa kanyang kanan, wala pong Diyos sa kanyang kaliwa. Amen. Ang sabi ng Biblia, nag-iisa lamang po ang Panginoong Diyos. So there is only one God. In verse 8, na ating nabasa kanina, verse 8, amen. The Bible said in verse 8, amen, is there a God besides me? God said, ang sabi ng Diyos, meron bang Diyos maliban sa akin? Na po, is there a God besides me? And God said, I know not any. Meron bang Diyos maliban sa akin? Ako ay walang nakikilala ibang Diyos. The Bible said in 1 John chapter 3 verse 20. Amen. Sa unang 1, kapitulo 3, versikulo 20, ang sabi ng Biblia, God knoweth all things. At ang sabi ng Biblia, nalalaman ng Diyos ang lahat ng bagay. We are serving an omniscient God. We are serving an all-knowing God. Alam ng Panginoon ang lahat ng bagay. Amen. Ang sabi ng Biblia, God knoweth all things. Amen. Pero alam niyo, meron isang bagay ang hindi niya alam. Ano yun? Ibang Diyos maliban sa kanya, mga kapatid. Amen. Bakit? Sapagkat meron lamang iisang Diyos. There's only one God. There is only one Lord. Let's clap our hands to the Lord. Besides me. Walang Diyos maliban sa akin, mga kapatid. Walang Diyos sa kanyang kanan. Walang Diyos sa kanyang kaliwa, mga kapatid. God said, I know not any. Wala akong nakikilala ibang Diyos. Amen. Kung narinig ng amen, kung sila po'y tatlo at narinig ng dalawa, magdaramdam ng dalawa. Amen. Amen ba? Amen. Na po, kung sila'y tatlo,